Hello guys! Magandang araw! This is Tubes at isa na namang masarap na recipe ang ituturo ko sa inyo ngayong araw na to. Ito ay ang kalamay na ube cassava. Ito ay perfect na pang merienda sa anumang okasyon at hindi ka mapapahiya sa iyong mga customers pag gagawin mo itong negosyo. Kaya tara, samahan niyo akong magluto nitong napakasarap na meriendang kalamay. So, kailangan natin dito ang 6 cups na grated cassava. By the way guys, hindi na kami nagpipiga pag gumagawa kami ng cassava products namin kasi base sa aming experience, nagiging dry lang ito at actually hindi naman siya magiging mapait. So, okay lang na hindi pigaan. So, mag-add na tayo dito ng 1 1/4 cup ng brown sugar. So, nasa sa inyo na kung dagdagan or bawasan ito kasi meron pa tayong condensed milk na gagamitin mamaya. At ibuhos na natin dito ang coconut milk mula sa 2 niyog plus ang tubig na pinangpiga namin. Ibuhos lang lahat ang coconut milk at haluin mabuti. Ayan, kailangang matunaw na lahat ang sugar na nilagay natin. And then, i-add na natin yung condensed milk at maglagay din tayo ng kunting asin. By the way guys, na-amaze talaga ako dito sa kalamay na cassava kasi parang kakanin yung texture niya. So, pwede siyang i-substitute pag wala kayong glutinous. Perfect talaga siya na parang kakanin din yung dating. Very smooth siya na makunat ang dating pero melt in your mouth at masarap talaga. So, after nating mahalo ang mga naunang ingredients ay mag-add na tayo dito ng 2 teaspoon ng ube, flavoring at saka food coloring. Flavacol ang tawag nila dito sa kombinasyon ng food flavoring at saka food coloring. Finally, mag-add na tayo dito ng 1 teaspoon ng vanilla at haluin lang nating mabuti hanggang sa magpantay ang kulay at walang anumang buo-buo dito sa mixture kagaya nito. So, ready na tayong magluto ng ating kalamay. So, mas magandang non-stick pan ang gamitin natin dito guys para sa ganun hindi didikit ang ating kalamay sa bottom ng ating pan. So, lutuin muna natin ang ating mixture sa katamtamang apoy sa loob ng 10 minutes at huwag lubayan ang paghalo. Napaka-importanting huwag lubayan ang paghalo kasi madaling dumikit at masunog ang ating kalamay at hindi na magiging maganda ang resulta. Extra patience talaga ang kailangan dito pero worth it naman guys kasi napakasarap naman ang magiging resulta kaya patience lang. So after 10 minutes ay mapapansin natin dito na unti-unti nang nagdadry ang ating kalamay at ilalagay na natin dito ang ating ube halaya. Optional lang ito guys kaya kung wala kayong ube halaya ay okay lang naman. Sa puntong ito ay hinaan na natin ang apoy at tuloy-tuloy lang natin itong haluin ng mas mabilis. Ang goal natin dito ay ma-reach natin yung punto na makunat na siya at stretchy siya pag hinahalo. Napakabango ng aming kusina dahil dito sa aking niluluto at kahit di pa man tapos ay parang gusto ko ng papakin. So, hayan na, patapos na tayo sa pagluluto. Ang kunat na at very stretchy na yung kalamay. Halos sumusunod na doon sa sandok. Pero nag-stand muna ako dito ng 5 minutes bago ko tuluyang pinatay ang apoy. So, nilagay ko siya sa bilao na sinapinan namin ng banana leaf. Ayan, so, nasa sa inyo na guys kung saan nyo ilalagay at kung paano nyo isi-serve ang inyong kalamay. Kung ganitong style ay napaka-presentable sa anumang okasyon, lalo na pag for business, attractive sa mga customers, o diba? So, spread natin yan at slice natin sa kahit anong style na gusto natin. This is just to give you an idea, pero nasa sa inyo pa rin kung anong style ang gusto nyo, kung paano nyo i-present ang inyong mga products. Ang pinaka-importante sa lahat ay ang quality ng ating mga produkto kasi iyon ang magsasabi kung paano natin binibigyang halaga ang ating mga customers. So, hayan, gusto ko ang pagkakaslice nito. Ang ganda. Hayan, so bukod sa nakabilao na kalamay ay nakagawa pa tayo ng maliit na pan. Ayan, so good for the family. So, gumamit lang ako ng cheese at peanut na pantoppings. So, nasa sa inyo na guys kung ano ang pantoppings nyo sa inyong mga kalamay. Ang daming pagpipilian. Magandang pang-balance ang cheese at ang sarap din na nguyain yung kalamay na may peanut.
Ayan, maganda palang kunan sa daylight kasi gabi na ako nagluto. Kaya ayan, so vibrant ang kulay ng ating ube cassava. Ang sarap nito guys, sana matry ninyo. If you enjoyed this video, please like and subscribe to my channel. See you next time. Thank you so much for watching. Bye-bye!